Ito po ang halaman na ginagamit para gumawa ng ating mga walis tambo. Walis tambo. Ang mga local names nito ay bagang, lupi, tagisi, tanubong, uba-uba, at tambo. Tambo. Ang kanyang English name ay common reed. Common reed. Mainly ginagamit ito ng mga ibon na parang doon nila ginagamit ang ginagawang kanilang mga nest ng mga wild fowl. Mabilis dumami itong tambo. Fast grower siya. Mataas-taas siya. Pang wetland ito na umaabot siya ng 6 na metro. Itong si tambo. Pwede siyang mabuhay sa damp ground, ibig sabihin kahit na medyo basa-basa, buhay itong si tambo. Kahit nga 1 meter na standing water, pwedeng-pwede siya. Pwedeng-pwede itong si tambo. Kung nasa jungle survival ka sa mga swampland o wetland at meron kang makitang tambo, yung young shoots niya, yung talbos niya, pwede makain na hilaw o pwedeng lutuin. Yung kanyang hardened sap, niya, yung tumigas na sap niya, dagta niya, mula sa mga damaged na stems, pwede rin makain na fresh o toasted. Ang kanyang mga stem niya, pwedeng i-dry, i-ground, and i-toast parang mga marshmallow. Yan. Ang kanyang mga seeds din ay pwede rin mong dikdikin at i-mix sa mga berries at saka water para gumawa ng gruel. Yung kanyang inflorescent stalks, yun yung mga ginagamit yung sa ating popular na tambo broom. And of course, ginagamit itong tambo dahil magaling ito sa erosion control para i-stabilize niya yung mga soils, mga lupa sa slope ng mga river banks. Kasi maganda ito na kahit na basa-basa yung lupa, buhay itong si tambo. So, ito po si tambo. At kung makakita tayo dito, nagda-jungle survival tayo, paborito itong gawan ng mga nest ng ating mga wildfowl. Kaya most likely, merong mga wildfowl dyan, mga ibon na naglalakad. Yan po ang tambo.